Tayo na po ay sa bahagi ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga minamahal, hiniling ko po ang lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadali ng ating mga aral at beloved preacher, Ronald Rimando. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved preacher Ray Santos. Tayo po ay sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Upadakila naming Diyos, Ama naming banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakmamahal na Panginoong Hesukristo, Ama. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat pinagpala mo po ang naunang bahagi ng aming pagsamba, aming pinakmamahal na Panginoon. Lalo tigit po sa iyong napakatamis na presensya. Mahal na Panginoon, aming nadarama sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat din po kami. Mahal na Panginoon, sa patuloy kalayaan na kami po ay makapag-aral ng iyong banal na salita. At bago kami dumulog sa aming panalangin, bawat sa po sa amin ay humihingi kami ng habag, kapatawaran sa lahat ng bagay. Nasumpungan mo kami, nakagawa, nakaisip, nakabanggit kami ng mga bagay, hindi mo kinulugdan sa amin. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kaming pinakmamahal na Panginoon. At tinadalangin po namin, O God, sa mga unang buong panalangin na po ng aming mga maghulang sa iyo. Malapit pagpalain mo po aming pag-aaral ng banal na salita, patuloy buksan, aming karunungan unawa, mapag-unawa po naming lubusan ng banal na salita, mahal na Panginoon. Pagpalang kaming lahat, mahal na Panginoon, hallelujah, praise God, dinadalangin ko rin po, mahal na Panginoon, sa ganang akin, walang-wala po akong magagawa, mahal na Panginoon, praise God, patuloy kasangkapanin ang lingkod mo. Ilagay mo salita mo sa aking dila, buksan mo yung mga labi ng bawat lalabas sa aking bibig, maging pagpapala sa bawat makapakinig. Malapit pagpalang kami lahat, O Diyos, itong aming samot panalangin sa matamis at magparang pangalan mo, aming pinakmamahal na Panginoon Jesucristo, at sama-sama naming sinasaway, sama-sama naming itinataboy, at nagkakaisa ng pinapalayas lahat ng gawain ni Satanas sa aming kalagitnaan. Unbelieving doubt, cast out in the man of Jesus, be bound into hell, be there forever and ever. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Akin pong pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagsamba, pagpaparangal, natatanging lamang sa nag-iisang Diyos na buhay sa langit, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po at atin din pong patuloy na inaalala, mga minamahal ko, lahat ng mga pinagpalang pagtuturo at pangangaral sa atin ng ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon, at kailanman hindi po natin malimutan at patuloy po nating pinapahalagahan, minamahal ko. At sa lahat po ng sangbahayan ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, praise God, ako rin po, mga minamahal, ay nagbibigay ng aking pagrespeto at paggalang po sa bawat isa po sa kanila, at maging sa itinalaga ng mahal na Panginoon na manguna po sa atin sa lugar na ito, ating beloved ordained preacher and their whole family. Mga minamahal ko, magandang umaga rin po into all the beloved pastoral house worker, into all the beloved preachers, minamahal, at sa inyong lahat, aking minamahal na kapatid, sa mahal na Panginoon, at sa lahat po ng mga bisita at live webcast viewers, magandang umaga po. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Praise God. Ang titulo ng ating pag-aralan ngayong umagang ito, mga minamahal, God's Word is Power. God's Word is Power. Sa Tagalog, ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. At bago po tayo magpatuloy, basahin muna natin ang Kawikaan 1:33, mga minamahal. At sundan ng Deuteronomio 18:18, Efeso 4:11 hanggang 12, at ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kawikaan, kabanatang 1:33, versikulo 33. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas at buhay na palakpak para sa ating Diyos, mga minamahal, na ating pinaglilingkuran, mga minamahal ko, praise God. Sapagkat ang salita, mga minamahal, na atin pong napapakinggan sa mga oras na ito, ay hindi po salita ng mga ngaral ng Diyos. Ito po ay salita ng Diyos na buhay. Lahat magsabi ng Amen. Sabi po diyan, mga minamahal, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan, mga minamahal. Yung nakikinig daw sa ating mahal na Panginoon
ay tatahang tiwasay, mga minamahal ko. Sa Ingles, mga minamahal ko, sabi po dito, basahin po natin sa Ingles. Napakaganda, mga minamahal ko. But whosoever hearkened unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Mga minamahal ko. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Praise God. Kaya mga minamahal, kapag nakikinig daw tayo sa salita ng Diyos, taglay na kapangyarihan, mga minamahal ko, ay tatahan daw tayo na tiwasay. Lahat yung magsabi ng amen. At tatahimik na walang takot sa kasamaan. Ibig sabihin, mga minamahal ko, wala na tayong katatakutan. Mga minamahal, tiwasay yung ating pamumuhay. Kahit nagaano po dumating, nakaguluhan sa mundo, mga minamahal, anumang virus ang dumating, o mga minamahal ko, mga gera, ay tatahan daw tayong tiwasay kapag tayo ay nakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Take note, mga minamahal, hindi lang bumabasa, hindi lang nagbabasa, hindi nagbabasa ang sinabi diyan. Yung nakikinig daw ng salita ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng amen. Sa ibang bansa, mga minamahal, sa dako ng Middle East, sa Muslim country, kapag yung kanilang mga moske ay nag-ingay, sirena, tumunog yung kanilang sirena, at sumigaw, mga minamahal ko, ng kanilang lingwahe, lahat po iyon ng mga establishment na nandoon, magsasara, mga minamahal. Kahit nandun ka na nabibili, ay mapagsasaraduhan ka kapag yung kanilang mga moske ay tumunog at nagtawag, mga minamahal, ng sasamba sa kanilang Diyos. At magsabi ng amen. Ganun kahalaga, mga minamahal ko, yung kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang Diyos. Wala pa silang napatunayan na kanilang pamumuhay ay naging tiwasay sa pakikinig nila sa kanilang sambahan, mga minamahal. At magsabi ng amen. Kaya, mga minamahal ko, tayo naman na mas higit na nakaranas na tayo tumahang tiwasay sa pamagitan ng ating pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, mas lalo't higit tayo sa kanila. At yung magsabi ng amen? Kaya nga, mga minamahal ko, kapag simula pa lang ng choir singing, exhortation of forgiving, hanggang sa matapos ang altar, prayer for the sick, mga minamahal, nandito na po tayo lahat. Amen? Wala nang kakalat-kalat sa labas. Wala nang nagtitinda kasi mas higit tayo kaysa mga hindi tunay na mananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa ating mga minamahal, tayo talaga yung nakaranas na sa pamagitan ng salita ng mahal na Panginoon, naging tiwasay yung ating pamumuhay. At wala tayong takot sa anumang kasamaan, mga minamahal, sa pamagitan ng Word of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Saan ba natin matatagpuan ang Word of God? O saan ba natin mapapakinggan, mga minamahal? Hindi sa langsangan, hindi sa eskwelahan, hindi sa paggamutan, mga minamahal. Praise God, basahin muna natin dito po sa Deuteronomio 18 at Efeso 4:11 hanggang 12 at ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Mga minamahal, maiksi ang ating pag-aralan. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 18, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo at aking ilalagay ang aking salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng iniutos sa kaniya. Dito naman sa aklat ng mga taga-Efeso, kabanatang 4, ang talata po ay 11 hanggang 12. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at mga iba'y propeta at ang mga iba'y ibanghilista at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Dito naman po sa ikalawang Timoteo, kabanatang 3, ang talata po ay 16 hanggang 18. 17 lang po. Ang 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos
ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsalansa, sa pagsaway, sa ikatututo ng katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal na tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Malakas at buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Natin magsabi ng praise the Lord. Tandaan po natin, mga minamahal, God's Word is power. Amen? God's Word is power. Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Kasi, mga minamahal ko, kapag naintindihan po natin na ang salita ng Diyos ay kapangyarihan, magkakaroon talaga tayo nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Iiwanan natin ang lahat, mga minamahal. Mapakinggan lang natin ang salita ng Diyos. Natin magsabi ng praise the Lord. Saan po natin mapapakinggan, mga minamahal ko? Ito po sa Deuteronomio, 18 ang talata po 18, mga minamahal. Aging palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, sabi ng malapay noon kay Moses, mga minamahal ko. At aking ilalagay ang mga salita sa kaniyang bibig. Amen? Ilalagay daw ng Diyos yung salita ng Diyos sa kanyang bibig, mga minamahal. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At magsabi ng amen. Sa madaling sabi, sa lumalabas sa bibig ng propeta ng Diyos ay salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal na pakinggan po natin sa mga naunang Kristiyano. Ang salita ng Diyos na galing sa bibig ng propeta ng Diyos sa pamagitan ng ating mahal na pastor. Marami sa atin, dating nasa magulong kalagayan ng pamumuhay, mga minamahal ko, napunta sa isang pamumuhay na tiwasay. Lahat magsabi ng amen. Napunta sa pamumuhay na walang problema, walang karamdaman, mga minamahal, walang takot sa kasamaan. Kasi ang salita na ating napakinggan, mga minamahal, ay salita ng Diyos na buhay, makapangyarihan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Ngayon, mga minamahal, bilang anak ng ating mahal na pastor sa pananampalataya, tayo yon. Lahat magsabi ng amen. Bilang anak ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon sa pananampalataya, sabi diyan, at pinagkalooban ko ang iba na maging apostol, ang iba'y mga propeta, ang iba'y ebanghilista, pastor at mga guro. At magsabi ng amen, sa ikasasakdal, sa ating monitor, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Natin magsabi ng amen. Siyempre, tayo na mga anak ng ating mahal na pastor sa pananampalataya, mga minamahal, namana natin lahat yon sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At magsabi ng amen. Nasa ating mahal na pastor lahat, mga minamahal, ng gift na iyan, mga minamahal. Nasa kanya ang regalo ng pagka-apostol, nasa kanya ang regalo ng pagka-propeta, pagka-ebanghilista, pagka-pastor, at pagiging guro. At magsabi ng amen. Nasa kanya lahat, mga minamahal. Praise God. Pero, naging anak niya tayo sa pananampalataya. Siyempre, sinong magmamana, mga minamahal, sa katangian ng ating mahal na pastor? Hindi tayo na kanyang mga anak. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, yung salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, hanggat hindi tayo humihiwalay sa Word of God, sa salita ng Diyos, kagaya ng ating mahal na pastor, mga minamahal, praise God. Yung lumalabas sa atin, mga minamahal ko, praise God, ay galing sa ating mahal na Panginoon at ito ay may taglay na kapangyarihan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Natin magsabi ng praise the Lord. Maraming mga ngaral ngayon, mga minamahal. Marami. At hindi lahat, mga minamahal, pinagkalooban, mga minamahal ng pagiging apostol, pagiging propeta, pagiging ebanghilista, pagiging pastor at mga guro, mga minamahal. Sabi ng ikalawang Timoteo, 3:16 hanggang 17, mga minamahal, nabasa na po natin, sabi diyan, mga minamahal ko, ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, ay ginagamit, mga minamahal, sa pagsansala, to rebuke, to reprove, mga minamahal. Lahat magsabi ng amen? Praise God.
At dito nagiging sakdal ang tao ng Diyos, ang man of God. At ibig sabi ng amen. Sa madaling sabi, sa panahon natin ngayon, we are the men and women of God. Mga anak tayo ng man of God. Kaya tayo naman, ng mga anak na kanilang mga anak, we are the men and women of God. Kapag hindi tayo humihiwalay sa Word of God, mga minamahal, kagaya ng ating parents in the Lord, kagaya ng ating mahal na pastor, mga minamahal ko, nagiging perfecto din po tayo, kagaya ng ating mahal na pastor. Natin magsabi ng amen. At palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, kapag makikinig tayo ng mga ngaral, doon tayo sa hindi humihiwalay sa Word of God, kagaya ng ating mahal na pastor. Kasi may taglay yan na kapangyarihan galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Natin magsabi ng praise the Lord. Praise God. Kasi mga minamahal, marami po ang napayperiwara sa kanilang pamumuhay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa monitor na lang po natin. Huwag na po nating basahin, mga minamahal. Kawikaan 1:24 hanggang 32. May monitor naman po kayo dyan, mga minamahal. Pues basahin po natin. Sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. 25. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka iyong takot ay dumarating. Pagka iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at apis ay dumarating sa inyo, kung magkagay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman o ikinagalit ang kaalaman, yung karunungan o ipinapangaral, mga minamahal, ng mga pinagkalooban ng ating mahal na Panginoon. At hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw nila sa aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad. Kasi mga minamahal, kapag, yan lang po muna, kapag hindi tayo nakikinig, o hindi natin pinapansin o pinapahalagahan ang mga pangangaral ng mga pinagkalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, hindi nakakakain ng Word of God yung ating kaluluwa. At magsabi ng amen. Hindi na nakakain. Ibig sabihin, magiging powerless Christian tayo, mga minamahal ko. Kaya, mga minamahal, wala tayong magagawa sa ganang ating sarili. Kaya tayo lumalakad, mga minamahal, ng ganang ating sarili lang. Hindi natin kasama ang mahal na Panginoon. Pero, kapag pinapahalagaan natin ang Word of God, ang salita ng Diyos, mga minamahal, pinapakinggan natin na ginagamit yung kanyang mga pinagkalooban, mga minamahal, praise God. Tayo po, mga minamahal, praise God, ay nagkakaroon ng pagkain sa ating kaluluwa. Sa ating paglakad sa madaling sabi, kapag kumakain yung ating kaluluwa ng Word of God, sa ating paglakad, hindi tayo lumalakad na nag-iisa. At magsabi ng amen? Sa ating paglakad, kasama na natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Sabi diyan, kaya't sila magsisikayan ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling kagagawan. Nag-iisa sila. Pero, balik muna natin diyan, mga minamahal, 31. Pero, kapag tayo lumalakad, mga minamahal, kasamang malapayin, balik rin natin, kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang lakad na kasama ang mahal na Panginoon. Mas maganda yun. At magsabi ng amen? Mas maganda yun. Kasi iyan, negatibo, mga minamahal. Hindi maganda yung ating mga aanihin sa ating paglakad. Mga minamahal, yung ating kakainin, hindi maganda. At magsabi ng amen? Pero sa ating paglakad ay kasama natin ang mahal na Panginoon. Tayo naman ay kakain mabubusog sa bunga ng lakad natin kasama ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. 32, mga minamahal. Kandi sa ating monitor. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmus at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay sisira sa kanila. At magsabi ng amen. Praise God. Sa Mateo 12:43 hanggang 45, mga minamahal,
dugtong po kasi ito, mga minamahal. Kasama, mga minamahal, para lubusan po nating maintindihan. Sabi diyan, dapat ang karumal-dumal na espiritu kung siya'y lumalabas sa tao at lumalakad sa dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong, kindly sa monitor po. Kung magkagay sinasabi niya, babalik ako sa bahay ng nilabasan ko, pagdating niya ay masumpungan niyang walang laman, luwalis na, at naggagayakan. 45. Kung magkagay yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masama kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Gayon din ang mayayari sa masamang lahing ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ayan ang epekto, mga minamahal, ng hindi pakikinig ng Word of God. Lahat magsabi ng Amen. Yan ang epekto ng pagtatanim o pagpapawalang halaga sa Word of God, mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord, na yung lumabas sa atin, mga minamahal, na masamang espiritu, nung hindi pa nakilala tayo sa mahal na Panginoon, dahil hindi tayo nagpapahalaga sa Word of God, hindi tayo nakikinig, mga minamahal ko, praise God, o hindi natin ginagawa, mga minamahal, praise God, lumalabas yung Espiritu ng Diyos na nasa atin. Yung tubig, mga minamahal, yung tubig kasi simbolo yan ng Espiritu ng mahal na Panginoon. At magsabi ng Amen. Ay yung pangaral ng ating beloved ordained preacher nung linggo, na natunghayan niyo po ba? At magsabi ng Amen. Natunghayan niyo po ba na may kasama kami dyan, mga minamahal ko na nagpupuri dati. Siya po ay fasting po nung panahon na yon. Youth choir po siya, mga minamahal. At talagang napakasinserong magpuri na bata, mga minamahal ko. Kapag solemn, grabe yung kanyang pag-iyak, talagang makikita mo. Kasi kami naman manggagawa, mga minamahal. Bawat nagpa-fasting po dito, inoobserbahan din po namin yan. At kilala po namin kung gaano sila lumapit sa mahal na Panginoon. At isa ang batang ito, mga minamahal. Sa nakita ko, glory to God lang, kung paano siya magpuri, pagkipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. At nakita niya, mga minamahal, nakita niya sa kanyang vision na nakaupo ang malapay sa kanyang trono dito, mga minamahal. Hindi makita yung mukha, pero nakaupo sa kanyang trono at may 2 anghel, mga minamahal, sa kanyang kaliwa at kanan, ibinuhos yung isang balde ng tubig, mga minamahal ko. At ibig sabihin ng Amen, at naging ginto yung kanilang ibinuhos. Ibig sabihin, nandito ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Kasi, mga minamahal ko, hindi tayo lumilihis sa Word of God. At magsabi ng praise the Lord, tayo naka-stick sa Word of God, mga minamahal. Kaya, andito ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Nasa atin na lang, mga minamahal. Kung papahalagahan natin, pakinggan natin, mga minamahal, bigyan po natin ng importansya, magkakaroon tayo ng tubig. Kaya kapag bumalik sa atin, yung nawala na masamang espiritu, mga minamahal, dahil nagpahalaga tayo sa Word of God, mga minamahal, pagbalik niya, makita niya, may laman. May laman na tubig, mga minamahal. Hindi na siya babalik, hindi na siya magsasama ng 7 pang espiritu, patuloy na magiging maganda yung kalagayan po natin bilang mananamba sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ganon kahalaga, mga minamahal, ang nakikinig sa mga pinagkalooban ng ating mahal na Panginoon ng mga ganitong regalo. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, kapag hindi natin nagagawa iyon, mga minamahal, kaya nagiging yung ating kalagayan ay hindi maganda, mga minamahal. Maliban kung ito'y pagsubok, mga minamahal ko. At yung magsabi ng Amen. Maliban kung ito'y pagsubok. Pero, dahil tayo ay lumilihis, o tayo hindi nagpapahalaga, mga minamahal ko, at ikinagagalit natin ang bawat pangangaral, mga minamahal, at di na maganda yung kalagayan natin, dahil tayo nagpabaya, mga minamahal ko, nandito na lahat, tayo nagpabaya, mga minamahal. At ngayon, naunawaan natin na ganun pala kahalaga yung Word of God, mga minamahal ko, may ibinibigay ang Diyos na tsansa sa bawat isa po sa atin. Natin magsabi ng Amen? Basahin na po natin ang ating mga huling versikulo, mga minamahal. Kawikaan 1:23, Gawa 1:8, at Lucas 10:20, minamahal ko. Dito po sa aklat ng mga
Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 23. Magsibalik kayo sa aking saway, narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Datapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, Lucas 10:20 po. saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, talatang 20. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Pasensya na po ating beloved Preacher Vincent. Gawa 1:8 pa pala yung binabasa ninyo. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Natin magsabi ng praise the Lord. Praise God. Sabi po diyan sa Kawikaan 1:23, magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Ang chance sa binibigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal, magsibalik daw tayo sa pakikinig, sa aking saway. Di naman literal na nagsasalita ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng amen, naririnig natin yung kanyang tinig sa pamagitan ng ating espiritu. Lahat magsabi ng amen. Pero, mga minamahal ko, sa kanyang salita na ating pakikinggan, may gagamitin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng amen. Sabi diyan, magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Kaya, mga minamahal, kung tayo po'y nawawala na sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi tayo nagpapalaga dati sa Word of God, mga minamahal, at tayo ngayon na-realize natin na ganun pala kahalaga yung Word of God, mga minamahal, kung sabi ng mahal na Panginoon, magsibalik lang tayo sa saway ng mahal na Panginoon, sa pakikinig muli ng Word of God, pagpapahalaga ulit sa Word of God, at paggawa ulit, mga minamahal, pagsunod sa Word of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Sa mga tumatayo sa banal na pulpito, mga minamahal, hindi naman saganang amin, mga minamahal. At magsabi ng amen, hindi kami yung nagpresenta sa amin kanya-kanyang sarili, beloved ordained preacher. Pwedeng ako muna ang mag-preach ngayong gabing ito. Hindi po, mga minamahal. Nangungusap ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa kanila na nangangasiwa po sa atin. Sa kanila na nangangasiwa po sa atin. Kahit sabihin naman namin, mga minamahal, beloved ordained preacher, ayaw ko pong mag-preach. Ayaw ko munang mag-preach. Hindi po pwede yun, mga minamahal ko. Sapagkat ang sinusunod natin lahat dito, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Kahit sila na nangangasiwa, ang sinusunod nila, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Lahat yung magsabi ng amen. Kasi ang lahat kami, mga minamahal, natatakot, hindi sumunod sa mahal na Panginoon, lahat tayo. Kasi kapag hindi tayo sumunod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay magagalit po sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Halimbawa, mga minamahal ko, ako po ay nag-utos. Halimbawa, beloved Preacher Vincent, mga minamahal, nakisuyo ako sa kanya, mga minamahal, beloved Brother Vincent, pakisabi kay beloved Brother Nathaniel, ganito ang gagawin niya, mga minamahal. Praise God. Ngayon, mga minamahal, sinabi ng ating beloved Brother Vincent, beloved Preacher Vincent, sa ating beloved Brother Nathaniel, beloved Preacher Nathaniel, at hindi sumunod si Brother Nathaniel, mga minamahal, praise God, sino masasaktan? Ako, na nag-utos, mga minamahal ko, masasaktan ako. At magsabi ng amen. Kasi hindi siya sumunod sa utos ko, mga minamahal. Masasaktan din si Preacher Vincent, mga minamahal. O di naman kaya, dagdagan natin kasi wala naman akong karapatan dyan, mga minamahal. Ating beloved ordained preacher kasi sila yung pinagkatiwalaan. Alam ba, beloved ordained preacher, nag-utos siya sa akin, mga minamahal, na may sasabihin ako sa beloved Brother Vincent, mga minamahal. Kaya si Brother Vincent, hindi siya sumunod, mga minamahal ko, unang-una masasaktan ako. Pero higit na masasaktan, yung nag-utos sa akin. Lahat magsabi ng amen. Ngayon, mga minamahal, lahat ng binabanggit nila dito, sa pangangasiwa po sa atin, sa mga nangasiwa sa atin, galing sa mahal na Panginoon. Lahat ng pinapangaral namin, galing sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng amen. Tagapagsalita lamang po, mga minamahal, ang tumatay sa banal na pulpito. Ngayon, kapag hindi kayo sumunod, di tayo sumunod, kasama ako, mga minamahal, praise God, hindi, mga minamahal, ang mga ngaral lamang ang masasaktan. Nasasaktan siya kasi nasa kanyang espiritu ng mahal na Panginoon. Pero, higit na nasasaktan ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, kapag tayo naman ay nagbalik loob sa mahal na Panginoon, nasaktan siya,
umalis yung espiritu kasi nag-grieve, mga minamahal, kapag nagbalik loob tayo sa mahal na Panginoon, bumabalik naman, ibinubuhos niya muli yung kanyang santong espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ibig sabihin? Kapag ibinuhos niya muli yung kanyang santong espiritu, mga minamahal, praise God, yung dati na nga wala po sa atin, nakapangyarihan, babalik ulit po sa atin. Kasi sabi ng Gawa 1:8, kapag natanggap natin ang kanyang santong espiritu, magkaroon daw po tayo ng kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya lahat ng masasamang espiritu, lahat ng mga demonyo, mga minamahal, nagsisusuko sa atin kasi nasa atin yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. At yung magsabi ng praise the Lord, at Lucas 10:20, mga minamahal, at napatunayan natin na nagsisuko ang mga demonyo sa atin, nag-cast out tayo ng mga demonyo, kaya na nagpatuto kanina, mga minamahal ko, lumayas yung masamang espiritu, mga minamahal, wag daw po natin ikagalak ang mga bagay na ito. Pagkos, mas lalo nating ikagalak dahil patunay lamang ito ng ating kanya-kanyang pangalan ay maliwanag na nakasulat sa aklat ng ating mahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Kaya kung nagsusumikap ang kaaway na dyablo, na huwag kang makinig sa word of God, mga minamahal, praise God. Ito yung pagkakataon, mga minamahal ko, panahon, mga minamahal, na magmadali tayong sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, awitan na po natin.